Dear Lady Love TV. Please love me, Doctor. Tunghayan na po natin ang ika-16 na bahagi. Hi, Kuya. I'm sorry if I really have to do this. Alam kong hindi ito tama, pero hindi rin tama na iwanan mo si Maris. Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Doc Mark. Pupuntahan ko na sana si Maris dahil nabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Hindi ko hahayaang mawala ka sa piling ni Maris. Mas lalo siyang masasaktan at ayokong makita siyang nagdudusa dahil nawala ang kaisa-isa niyang kapatid. Kuya, salamat sa lahat. Nang dahil sa'yo, nagkaroon ulit ako ng pamilya. Ikaw, si Maris at si Nana Lucy. Kayo ang nagsilbing pamilya ko sa mahabang panahon. Naging masaya ako kahit wala akong magulang at may sarili-sarili na silang pamilya. Hindi niyo ako pinabayaan. Napakaswerte ni Maris kasi napaka mapagmahal mong kuya. Ikaw ang tumayong magulang niya. Alam kong nangako ako kay Maris na hindi ko siya iiwan at sa tabi niya lang ako. Pero mukhang hindi na matutupad yun. Kahit na ganoon na nangyari, mananatili naman akong nasa puso niya. Parang iisa na rin kami. Kuya, pakiusap ko sana sa'yo na sabihin mo ang tungkol sa akin kapag magaling na siya. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Ang masarap na luto ni Nana Lucy sa tuwing dadalaw ako sa inyo. Ang malakas mong tawa kapag nag-aasaran tayo. Pati na rin ang paglalambing sa akin ni Maris. Ang huling-hiling ko sana, Kuya, i-cremate mo ako at iuwi sa Pilipinas. Kapag nasabi mo na kay Maris ang tungkol sa akin at yung regalo ko sa kanya pagka nakagraduate na siya, nasa apartment ko, nilagay ko siya sa side table ko. Ikaw na ang bahalang magbigay, Kuya. Maraming salamat sa lahat. And I'm sorry. Parehong tulala kami ni Nana Lucy ngayon. Hindi namin alam kung paano sasabihin kay Maris kapag hinahanap niya ang kanyang kaibigan. At lalong-lalo na kapag nalaman niyang si John pala ang donor niya. Alam kong sisisihin niya ang kanyang sarili. Successful nga ang operasyon ni Maris. Ang kapalit naman ay buhay ng mahalagang tao sa kanya. Alam ko naman noong una pa lamang ay mahal niya na ang kapatid ko. Pero ni minsan ay hindi niya pinagpilitan ng kanyang sarili kay Maris. Bagkos ay nanatili ito sa kanyang tabi. Naging mabuting kaibigan ito sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako at hindi ko naman mapigilan ang kanyang pag-iyak. Para ko na rin kapatid si John. Napakabait niyang bata. Hindi ko akalain na gagawin niya ito kay Maris. Ganun ba niya kamahal yung kapatid ko? Kaya pati buhay niya ibinigay niya rito. Nasa private room na si Maris at hinihintay na lang namin itong magising. Tiyak magtatanong ito kay John at hahanapin niya ang kanyang kaibigan. Sa ngayon, kailangan ko muna magsinungaling sa kanya hanggat hindi pa siya tuluyang nakaka-recover. Nana Lucy, sa susunod na buwan po uuwi muna ako ng Pilipinas para sa trabaho ko. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kumpanya ni Dad. Sabi ko kay Nana Lucy habang nakaupo kami sa magkabilang kama ni Maris. Sige iho, ako na muna ang bahala kay Maris. Saka magpahinga ka na rin lang ng ilang araw. Ilang araw ka na rin walang masyadong tulog. Baka ikaw naman na magkasakit niyan. May himig na pag-aalalang tura ni Nana Lucy. Don't worry, Nana. Okay lang po ako. Saka dito na muna kayo. Asikasuhin ko lang yung pag-cremate kay John. Hindi ko masabi ng maigi ang pangalan niya dahil sa tuwing maaalala siya, nagigilty ako at nasasaktan ako. Hindi ako makahinga sa tuwing iisipin ko ang ginawa niya para sa aking kapatid. Nagsisimula na lamang magtubig ang aking mga mata at ganun din si Nana Lucy. Iho, kung nasaan man siya ngayon, masaya na siya. Hindi naman siya nawala dahil nasa puso lang siya ni Maris at mananatili siyang tumitibok doon. Niyakap naman ako ni Nana Lucy at hindi namin mapigilan ng umiyak. Na-cremate na si John tulad ng sabi niya. Bit-bit ko ang kanyang sisidlan at mabibigat ang aking mga hakbang. Huminto muna ako saglit at tinignan ito. Hinimas ko ito dahan-dahan at muling niyakap. John, salamat. Salamat sa lahat. Alam ko huli na para sabihin ko sa iyo to. Salamat sa pag-aalaga mo kay Maris at sa pagmamahal mo sa kanya. Hinding-hindi ka namin makakalimutan. Nasabi ko na lamang habang yakap-yakap ang kanyang sisidlan. Kinabukasan, natutulog ako sa tabi ni Maris at nakayukyok nang maramdaman kong may humaplos sa aking buhok.
Naalimpungatan ako at unti-unting nag-angat ng mukha. Nakita ko ang maamong mukha ng aking kapatid na pilit ngumingiti sa akin. Napabalikwas akong bigla at hinawakan siya sa kamay. Baby girl, you're awake. Thanks God. Hinalikan ko naman ang kanyang noo. Teka, tatawagin ko ang doktor. Ngunit pinigilan niya ako. Hinawakan nito ang aking kamay. Anong pakiramdam mo? Kuya, nasaan tayo? Mahina niyang wika. Hindi pa siya gaano makapagsalita ng maayos. Nasa ospital tayo, Maris. Successful ang operasyon mo. Talaga, kuya? Tumango na lamang ako sa kanya. Magpalakas ka, baby girl, para makauwi na tayo sa Pilipinas. Sabi ko habang nakaupo ako sa upuan, nakatabi ng kama niya at hinihimas-himas ang kanyang kamay. Nasaan tayo, kuya? Takang tanong ni Maris. Nasa States tayo. Dinala kita dito para dito isagawa yung heart transplant mo. Saglit kaming natahimik at muli kong naalala si Mark. Hindi ko pa pala nasasabi sa kanya na okay na si Maris at yung kay John. Ipapaliwanag ko na lang sa kanya kapag nakauwi na ako ng Pilipinas. Si Mark pala, hindi ko pa natatawagan para malaman niya na okay ka na. Sobra na siyang nag-aalala sa'yo. Tinitigan lang niya ako at umiwas ng tingin. Iba ang pakiramdam ko. Parang may problema pero hindi ko na muna siya tatanungin. Si Nana Lucy, kuya. Akala ko, ako ang una niyang hahanapin. Si Mark since binanggit ko siya sa kanya. Umuwi muna siya sa kondo na tutuluyan natin. Pinagpahinga ko muna siya. Tumango siya at ngumiti. Maya-maya ay nagring ang aking cellphone. Nakita kong si Mark ang tumatawag. Sinulyapan ko muna si Maris at nakatingin din siya sa akin. Sinagot ko ang tawag nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hello, Doc Mark. Nakita ko ang gulat sa mga mata ng aking kapatid. Kaya naman nag-iwas siya ng tingin sa akin. Hello, how is she? She's fine at gising na rin siya. Mariing pumikit si Maris at muling tumingin sa akin. Talaga? Mabuti naman. Can I talk to her? Saglit muna akong natahimik at hindi alam ang sasabihin sa kanya. Alam ko may problema. Hahayaan ko muna si Maris hanggat hindi pa siya tuluyan nakaka-recover. Kuya? I'm sorry. Hindi pa kasi siya gaano makapagsalita eh. Kaya hindi ka pa niya maanong makakausap. Ganun ba? Ramdam ko ang lungkot sa kanyang boses. Don't worry. Kapag medyo okay na siya, papatawagin ko siya sa'yo. Bawi ko naman sa kanya. Sige kuya, pakisabi na rin sa kanya na namimiss ko na siya. Pagkatapos ng tawag naming iyon, sinulyapan ko si Maris na walang emosyon. Parang hindi siya na-excite nung kausap ko si Mark. Maris, I know may hindi kayo pagkakaunawaan ni Mark, pero sana kausapin mo siya dahil isa siya sa mga nag-aalala sa'yo. Kuya, saka na natin siya pag-usapan. Malungkot niyang wika sa akin. Sige baby girl, magpahinga ka na muna. Tumango lang siya at muli nang pumikit. Hey bro, tawag ni Will kay Mark at inakbayan niya ito habang naglalakad sila papunta sa opisina ni Mark. Katatapos lang ng surgery nila at kapwa sila nakasuot pa ng scrub suit. Ano balita kay Maris? Or should I say, I call her Lee? Sabay ngisin nito kay Mark. Ako lang ang pwedeng tumawag sa kanya ng ganun, okay? Wow, grabe ka Mark. Pati pangalan niya pinagdadamot mo na. Nginitian niya lamang ito. Pabagsak namang naupo si Mark sa kanyang mahabang sofa at ganun din si Will. Bro, may tanong ako. What is it? Saad niya sa kanyang pinsan habang nakasandal at nakapikit. Paano pala kung magkaibang tao si Lee at si Maris? Tapos biglang nagpakita si Lee sa'yo. Anong gagawin mo? At sinong pipiliin mo sa kanila? Yung first love mo or yung present love mo? Unti-unti namang napamulat si Mark dahil sa tanong na iyon ni Will. Umayos naman siya ng pagkakaupo at tinitigan ng kanyang pinsan na seryoso ring nakatingin sa kanya. Si Maris, dahil si Lee, bahagi na siya ng past ko. Hindi naman pwedeng pipiliin ko si Lee dahil lang sa naghihintay ako ng matagal sa kanya. Kahit na si Maris yung mahal ko. Pero dahil sa iisang tao lang sila pareho. Pareho ko lang silang mahal. Natawa naman si Mark sa sarili niyang sagot. Two-timer ka bro. Biro naman ni Will. Maya-maya naman ay biglang sumeryoso si Mark. Hindi ko pa nakakausap si Lee. Saad ni Mark habang nakayuko. Napaayos naman ang upo si Will sa narinig sa kanyang pinsan. Bro, mag-iisang buwan na ah. Hanggang ngayon hindi mo pa rin siya nakakausap.
Hindi makapaniwalang tura ni Will. I don't know, Will. Parang iba yung kutob ko. Ano yun? Hinarap nito si Will. Naalala mo ba yung sinabi ni Nana Lucy na pinuntahan daw niya ako? Huh? Tipid niyang sagot kay Mark. Hindi naman kami nagkita nun eh. Ano kayang nangyari? Bro, si Maris lang ang makakasagot niyang tanong mo. Saka baka may nagawa kang mali. Nag-isip muna saglit si Mark. Wala naman, Will. At isa pa, nag-usap pa kami bago nangyari yon. Tanong mo kaya sa kuya niya, baka may alam siya. Uuwi pala siya next week. Tatanungin ko na lang siya. Baby girl, are you sure okay ka na iwanan muna kita? May pag-aalalang wika ng kuya sa kapatid. Ayan ka na naman kuya eh. Ginagawa mo na naman akong bata. Nakangusong sabi ni Maris. Nasa sala sila ngayon at inaayos sa mga gamit na dadalhin pauwi ng Pilipinas. Nagpa siyang maiwan muna si Maris at Nana Lucy sa States para tuluyang magpagaling. Nag-aalala lang ako sa'yo. I know kuya, saka nandyan naman si Nana Lucy eh. Okay sige, basta tawagan mo ako kapag nagka-problema, okay? Opo kuya, nakangiting sabi ni Maris sa kapatid. Sa pag-aayos ni Maris ng gamit, ay hindi niya sinasadya na mahagip ng mata ang isang box na hindi pamilyar sa kanya. Nasa banyo ang kanyang kuya, kaya hindi nito alam na binuksan niya ang box. Pagkatapos mabuksan niya ang box, ay bumungod sa kanyang isang sisidlan. Nagtaka siya kung kanino yon at bakit meron yun ang kuya niya. May namatay ba? Sino naman? Sunod-sunod niyang tanong sa kanyang sarili. Dahil sa kuryosidad, tinanggal niya ito sa pinaglalagyan. Muntik niya pa itong mabitawan nang mabasa niya ang pangalan doon. Baby girl? Nauutal na tawag ng kapatid sa kanya. Nakita na nito na hawak ni Maris ang sisidlan ni John. Para siyang nawala ng dugo dahil sa nakitang hawak na ni Maris ang sisidlan nito. Paano niya ipapaliwanag sa kapatid ang sinapit ng kanyang kaisa-isang best friend? Baka magalit pa ito sa kanila dahil sa pagtatago nila ng sekreto nito. Unti-unti namang lumingon si Maris sa kinaroroonan nito. Nakita nito ang pagtataka at may namumuong luha sa kanyang mga mata. Kuya, ano to? Bakit pangalan ni John yung nakalagay dito? Hindi ka agad nakapagsalita ang kapatid sa tinanong ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya ito inaasahang mangyari. Wala pa sana siyang balak sabihin sa kapatid kasi iniisip pa nito ang kalagayan niya. Baka kung ano ang mangyari dito, gayong hindi pa ito gaanong magaling. Kuya, I'm asking you. Hindi na mapigilan sumigaw ni Maris sa kanyang kapatid nang hindi ito sumagot. Si John, hirap na hirap niya itong banggitin sa kapatid at hindi pa rin ito mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang siya ay nakatitig kay Maris. Pinaupo niya muna ito at kinuha ang sisidlan at ipinatong muna sa center table ng kanilang salas. Kinuha ang sulat ni John para kay Maris na inilagay niya sa kanyang wallet para hindi makita kaagad ni Maris. Nanginginig niya itong inabot sa kapatid at dahan-dahan din kinuha ni Maris ang sulat. Napatutop siya ng kanyang bibig at kinagat pa nito ang ibabang labi niya habang binabasa ang sulat. Ilang sandali pa ay hindi niya na napigilan pang humagulhol. Kuya, why? Why kuya? Sigaw niya sa kanyang kapatid. Napatayo si Maris at napatapik sa kanyang noo. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. I'm sorry Maris. Hindi namin sinabi sa iyo kasi inaalala pa namin yung kalagayan mo. Hindi rin namin alam na siya pala yung donor mo. Nalaman na lang namin nung time na binigay na sa amin ng doktor yung sulat. Umiiyak na paliwanag niya dito. Nasasaktan siya para rito at lalo na nang malaman niya yung totoo. Kuya, wala na siya. Bakit? Bakit John? Naghalong sigaw at iyak na tulad ni Maris. Napaupo na lamang siya sa sahig at napasulyap siya sa sisidla ng kaibigan. Niyakap niya ito ng buong higpit at hindi siya magkamayaw sa pag-iyak. Maris, tama na please. Baka kung anong mangyari sa'yo. Pigil ng kanyang kuya, ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pag-iyak at yakap-yakap pa rin si John. Hindi ko kaya kuya, hindi ko kaya. Nag-promise siyang hindi ako iiwan. Hindi siya aalis sa tabi ko. Pero bakit kuya? Bakit? Kasalanan ko to kuya. Kasalanan ko. Don't say that Maris. It's not your fault. Dahil sa sakit ko, isinakripisyo niya pati yung buhay niya. Bakit siya pa? Wala nang mahagilap na sagot ang kapatid. Dahil ultimo siya,
Hindi rin alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Maris, look at me. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya at hinarap sa kanya. Hindi kanya iniwan, Maris. Kinuha nito ang isang kamay niya at nilagay sa dibdib ni Maris kung nasaan ang puso nito. Nandyan siya sa puso mo. Patuloy na tumitibok. Hindi mo man siya nakikita pero nararamdaman mo pa rin siya. At doon ay muli siyang napahagulhol at hawak-hawak na nito ang kanyang puso. Ang puso ni John, mahigpit namang niyakap ni Maris ang kapatid na patuloy pa rin sa pag-iyak. Pareho silang nasasaktan sa nangyari dahil parehong mahalaga sa kanila si John lalong-lalo na kay Maris. John, miss na kita. Miss na kita. I'm sorry, John. I'm sorry. Sabi na lamang ni Maris habang umiiyak at yakap ng kapatid. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Kuya Mars na dinala raw si Maris sa ospital. Kaya naman dali-dali akong umalis dito sa Batangas para puntahan siya kung saan siya na-confine ngayon. Habang nagmamaneho ako ay panay ang dasal ko na sana'y okay lang si Maris. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa manibela at panay hinga ko ng malalim. Nakarating ako sa nasabing ospital at nagmamadaling tumungo kung nasaan si Maris. Napahinto ako at hinihingal nang marating ko kung saang floor nakakonfine si Maris. Hinahanap ko ang kanyang kwarto na makita kong lumabas sa isang pribadong kwarto si Doc Mark. Seryoso lang silang nag-uusap at maya-maya ay narinig ko ang sinabi ni Kuya. Hindi ito maaari. Sigurado ako masasaktan si Maris kapag ginawa niya yon. Ayoko mangyari yon. Kung wala talagang mahanap, kailangan kong gumawa ng paraan. Tinawagan ko ang kakilala ko at nagpatulong sa kanya na ayusin ang aking flight papunta sa States kung saan pupunta si Maris. Umuwi muna ako sa aking apartment para magpalit ng damit. Naupo muna ako kaagad sa sofa. Pagkapasok ko ng aking apartment, nakayuko ako at matamang nag-iisip. Kung wala talagang mahanap na donor, wala akong ibang choice. Ayoko mawala ng kapatid si Maris. Mahirap magdesisyon sa ganitong sitwasyon. Pero ang mas mahirap ay yung mawala ang taong mahal mo nang wala kang nagawa. Hindi na ako nagdala ng iba pang gamit. Tanging sarili ko na lamang ang dala ko. Bigla ko naalala ang kwintas na ibibigay ko sana sa graduation ni Maris. Binili ko ito bago ako pumunta ng Batangas at balak ibigay sa kanya sa mismong graduation niya. Iniwan ko na lamang ito sa aking kwarto sa ibabaw ng side table ko. Umalis na agad ako ng apartment at nagtungo na sa airport. Nasa States na ako at mabilis na pumunta ng ospital kung saan siya nakakonfine. Nabalitaan ko sa doktor niya na wala pa raw nahahanap na donor niya. Kaya nagsuggest ako na kung pwede, ako ang maging donor niya. Nagulat pa ang doktor sa aking tinuran. Ilang beses niya akong tinanong kung talaga bang seryoso at sigurado na ako sa aking desisyon. Walang paligoy-ligoy na sinagot ko kaagad ang doktor na desidido na ako. Narinig ko pa ang ilang pagbuntong hininga nito at kalayuan ay pumayag na rin. Gumawa muna siya ng test bago isagawa yung heart transplant para kay Maris. Pagkatapos, makipag-usap sa doktor ay nagpasya kung puntahan muna si Maris sa kanyang kwarto. Nasa tapat lang ako ng kanyang silid at nagdadalawang isip pa kung ipapasok o hindi. Kalaunay napag-isip-isip kong wag na lang magpakita sa kanya o kahit kay Kuya dahil magtataka lamang sila kung bakit ako naririto. Ang mahalaga ay maisagawa ng kanyang heart transplant. Pilit akong umiti at nilisa na ang kwarto niya. Nakatakda ng araw ng kanyang heart transplant ay kinausap ko muna ang doktor na mag-oopera sa kanya. Pinakausapan kong ibigay sa kanya ang sulat para kay Kuya at kay Maris pagkatapos ng operasyon. Nakita ko pa ang lungkot sa kanyang mukha at ilang beses pa ako nitong tinanong kung talaga bang sigurado na ako. Ganun pa rin ang sinagot ko sa kanya at hinding-hindi na magbabago ang aking desisyon. Gusto ko siyang mabuhay. Gusto kong ipagpatuloy niya ang kanyang buhay. Nasa operating room na ako at nakahiga na. Inaayos na ng mga doktor ang kanilang kinakailangan at hinihintay na rin nila si Maris. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang pagbukas ng pinto at nakita ko si Maris. Ipunesto malapit sa kinaroroonan ko kaya kitang-kita ko siya. Sinulyapan ko siyang maigi dahil ito ng huling pagkakataong masisilayan ko siya at makikita ang kanyang maganda at maamong mukha. Unti-unti akong napaluha habang nakahiga at nakatitig sa kanya na tulog na tulog. Pinunasan ko ang aking mga luha at pumikit. Huminga muna ako ng malalim at tinitigang muli si Maris. Patawarin mo ako, Maris. Hinding-hindi ko pinagsisisihan ang gagawin kong to.
I love you, my favorite baby. Huling katagang binulong ko habang unti-unti nang pumipikit ang aking mga mata. Time of death, 1:18 p.m. To my one and only baby. I'm sorry, Maris. Sorry sa lahat. Sorry kasi iniwan kita. Hindi ko na matutupad ang pinangako ko sa iyo na hindi kita iiwan at aalagaan kita. Hindi ko na matutupad na kukunin kitang ninang kapag nagkaanak ako. Alam mo, Maris, ngayon ko lang aaminin sa iyo to dahil wala akong lakas ng loob na sabihin to sa iyo. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin. Mas gugustuhin kong itago na lang tong nararamdaman ko sa iyo kaysa lumayo ka sa akin dahil iniiwasan mo ako. Nung una kitang nakita at nakilala, nagustuhan na kita. Ewan ko ba sa boses mo yata ang nakaka-inlove. Gusto kita, Maris. Hindi lang gusto kundi mahal kita. Mahal na mahal kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Nung nalaman kong may gusto ka kay Doc Mark, nasaktan ako. Pero wala naman akong magawa. Hindi natuturuan ng puso kung sino gusto nating mahalin. Ngayon, may mag-aalaga na sa'yo at alam kong mamahalin ka. Ginawa ko ito dahil gusto kong maging masaya ka. Hindi mo man ako nakikita, mararamdaman mo naman ako sa bawat pagtibok ng puso mo. Ikaw lang, Maris, ang babaeng minahal ko at mamahalin ko sa kabilang buhay. Kung mamimiss mo ako, pakiramdam mo lang yung puso mo. I mean puso natin, para hindi ka na malungkot. I will be your best friend till last my breath. And you will be my forever baby. I love you, Maris Briones, your best friend. Jean Arevalo.